Good evening, church. Once again, naanapunta sa ato ang Saturday evening service. Thank you kaayo sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw sa ato ang mensahe karong kagabi una. But before we go to our message, let us bow down our head and close our eyes, and shall we pause for a while for our prayer. Lord Jesus, thank you, Lord God, for this evening. Thank you, Lord God, sa mga tao, Ginoo Lord God, nga nagtanaw, naminaw, Ginoo Lord God, karong kagabi una sa mensahe, Ginoo Lord God, na imuhang ipadayag sa imuhang mga kaanakan, Ginoo. Salamat, Lord God, nga ikaw, Ginoo Lord God, maudyoy mo, pasabot ka namo matag usa, Ginoo Lord God, sa tinuod, Ginoo Lord God, nga mensahe sa imuhang pulong karong kagabi una. Salamat sa imuhang pagpangga sa matag usa. Salamat sa imong pag-atiman. Salamat sa imong pagpakaon sa matag usa namo, Ginoo Lord God. Kaning tanan among gipasalamatan diha lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus na maoy amo ang Ginoo ug manluluwas. Amen ug amen. Church, once again, good evening. Before ta mangadto sa ato ang mensahe karong kagabi una, shall we say for a while for our church declaration. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth, and overflowing provision. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen and amen. Once again, church, atong tuuhan ang atuang church declaration. Kay kung ikaw mutuo, mahimong mahitabo sa imuhang kinabuhi ang imong gideklarar. Tungod sa atuang baba, adunay gahom. Salamat kaayo sa imuhang presensya nga naa ka, nga nag-uban ka namo karong kagabi una sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mabasa nato dinha sa John chapter 6 verse 1 to 14. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed on those who were diseased. And Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Now the Passover feast of the Jews was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming towards him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these may eat?" But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. One of his disciples, Andrew, Simon, Peter's brother, said to him, "There is a lad here who has 5 barley's loaves and 2 small fish, but what are they among so many?" Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down in the numbers about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and to the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. So when they were filled,
he said to his disciples, "Gathered up the fragments that remain so that nothing is lost." Therefore they gathered them up and filled 12 baskets with fragments of 5 barley loaves, which were left over by those who had eaten. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, "This is truly prophet who is come into the world." Shall we bow down our heads and pray? Father God, thank you, Lord Jesus Christ. Once again, we will hear your words. And thank you, Lord God, that you are the God. Bless each and every one of us, especially, Lord God, katong naminaw sa ilahang tagsa-tagsa ka panimalay. Bless them, Father, and thank you for hearing your word. Faith comes by hearing it. In Jesus' mighty name, amen and amen. Church, once again, ang atuang mensahe, gitaytulan nako og when Jesus feeds the 5,000. In this chapter, the book John, chapter 6, verse 1 to 13, is a story of Jesus feeding the 5,000 people. So daghan kaayo ang gipakaon sa atoang Ginoong Hesukristo. 5,000, imagine, mauni siya, makaingon ka na asa man nagikan ang mga 5,000 people, kadaghan man kaayo nila. Kanina mga tao, mauni siya ang mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Mauni siya ang mga tao nga naagiayo sa Ginoo. Ug mauni siya ang mga tao nga nakakita sa mga milagro sa Ginoo. Ug sa ilang pagkakita anang higayuna sa mga milagro sa ato ang Ginoong Hesukristo ug sa ilang pagkadungog sa mga pulong sa Ginoo nga giistorya ug sa ilahang lakaw-lakaw no nisunod sila nganha sa ato ang Ginoong Hesukristo tungod kay gusto sila nga makakita pa jud og mga milagro, makadungog pa gyud og mga pulong sa Ginoo. Adunay kahangawa or adunay kanang kamingaw sa ilahang kinasuluran nga gusto pa jud sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Church, kita nga mga niluwas sa Ginoo. Kita nga nakabati sa mga milagro sa Ginoo. Kita nga gibuhatan sa pagkamaayo sa Ginoo. Kita ang mga tawo karon nga sumusunod nganha sa Ginoo. Mauni sila ang nakit-an sa Ginoo nga gikapoy na sa pagsunod-sunod nganha sa Ginoo, nagkuan sila, nagrelax sila, no? Then a great multitude follow him because they saw his signs which he performed on those who were deceased people. Nakita nila ang mga milagro sa Ginoo ug sa ilang pagkakita, mituo sila, wala lang sila nakakita kung dili mituo sila. Mao nga sa ilahang pagtuo, misunod sila nganha sa Ginoo. Sa ilahang pagsunod nganha sa Ginoo, adunay puy mga lahi-lahi na mga milagro na pud sila nakit-an. Pero sa ilahang paglakaw igsuon, makapoy man jud sila. Gibutang sa verse 3, and when Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Naglingkod ang atoang Ginoong Hesukristo together sa iyang mga disipulo ug together pod sa mga katauhan nga nagsunod sa atoang Ginoong Hesukristo. Now the Passover, a feast of Jew, was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming towards him, and said to Philip, "Where shall we buy bread that this may eat?" Gusto sa Ginoo nga katong mga katawhan nga nisunod kaniya makakaon.
dili magutom. Gitan-aw niya igsuon nga katong mga katawhan makakaon anang orasa. But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Kabalo man ang Ginoo kung unsa ang iyahang buhaton atong mga tawhana. Pero nangutana pagyud siya kang Philip. Makita nato ang iyahang pagka-humble, no? As Jesus atong orasa. Wala siya nagpataas sa iyahang kaugalingon tungod nga Ginoo siya. Kung dili makita nato ang iyahang pagkatawhanon nga nangutana pa siya kang Philip, asa man ta makapalit og tinapay, no? Og si Philip nagtubag kaniya, bisan pa man daw 200 worth of bread is not sufficient, that every one of them may have a little. So gagmay lang jud kaayo, kay daghan great multitude man ang naa didto. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish. But what are they among so many?" Then Jesus said, "Make the people sit down." Sa kadaghan sa tao igsuon, 5 loaves of barley and 2 small fish ang naa atong higayuna. A great multitude. Could you imagine? Sa 5 loaves of bread o 2 fish, makafeed ba na sa 5,000 katao? Murag makahuna-huna siguro kang imposible kaayo. Pero igsuon, walay imposible sa ato ang Ginoo. Gikuha niya to ang pan ug iyang giampuan. Make the people sit down. Now there was much grass in the place. So gipapahulay usa niya, gipalingkod usa niya ang mga tao ug iyang gikuha ang 5 loaves of bread ug ang 2 fish. Ug igsuon atong higayuna ang atong Ginoong Hesukristo sa makausap pa ni ampo. Iyang gipataas ang 5 loaves of bread ug 2 fish. And Jesus took the loaves, and when he gave thanks, asa man siya nagpasalamat igsuon didto sa iyahang amahan nga naa sa langit. He gave thanks. Igsuon, sa dihang aduna tay panginahanglan, do not forget to give thanks unto the Father which is in heaven. Pareha sa ato ang Ginoong Hesukristo kung unsa ang iyahang gibuhat. Imposible na makaigo ang 5 loaves of bread and 2 fish sa 5,000 katao. Ang imong atong sitwasyon karon igsuon, kung naa ka man sa sitwasyon karon nga imposible, kung naa man ka sa sitwasyon karon, murag makaingon ka, kanilang ang akong pagkaon, makaigo kaya ni pamahaw, paniudto, panihapon, mauni akong panginahanglan, makaigo kaha ni ang ako ang sweldo, ingon ani kadako ang ako ang baydunon, makaigo kaha ni maura ni ang ako ang sweldo. Igsuon, walay imposible sa Ginoo. Kung unsa ang iyang gibuhat atong panahona sa mga tao, wala niya gitan-aw kung unsa kadaghan ang tao nga iyang pakaunon, ang iyang gitan-aw nga ang iyang amahan nga naa sa langit pwede makapakaon atong panahona. Igsuon, kung naa ka man karon sa sitwasyon nga makaingon kag imposible nga makaigo ako ang sweldo, naapa ko'y mga baydunon, naapa ko'y pakanon, renta pa sa balay, daghan pa kog mga obligasyon na dapat bayaran, tuition fee pa sa ako ang anak,
na makapangutana ka, that's the time na tuuhan nimo ang pulong sa Ginoo. Ang imposible sa tao, posible sa Ginoo. Mabuhat sa Ginoo tanan igsuon. What Jesus looks in you is your heart. Ang imuhang kasing-kasing nga nituo ka sa Ginoo nga mabuhat na niya sa imuha. Wala siya nagtan-aw kung gamay lang, out of that small thing, iya nang mapadako. Makita nato din sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. For man sees the outward appearance, but I, the Lord, looks on the heart. Kung ang imong kasing-kasing igsuon nagtuo sa Ginoo, kung ang imong kasing-kasing nagasulti nga mabuhat ni sa akong Ginoo tungod nga dako ang akong Ginoo makabuhat siyang mga dagkong butang nga ri sa ako ang kinabuhi. Now, you are in the right position. Tinuod igsuon, mabuhat sa Ginoo. Maybe karon igsuon na aka sa posisyon nga makaingon ka nga wala nay paglaom ang akong sitwasyon. Ingon ani na jud ko, maunan ni ang ako ang kahimtang, ang ako ang sitwasyon ingon ani na jud. Dili na tinuod igsuon, bakak na sa kaaway. Kay ang tinuod igsuon, dako kaayo ang atoang Dios ug makabuhat siya og dagkong milagro sa imuhang kinabuhi. Ang bata igsuon sa iyahang paghatag sa 5 loaves of bread o barley and 2 fish, wala niya gihuna-huna kung naapa ba siya'y makaon. Ang iya lang nga naghatag siya. Ang atong Ginoo igsuon, mutan-aw sa matag-usa nato kakasing-kasing. And God love a cheerful giver. Adunay duha ka butang sa ato ang kinabuhi igsuon na pwede nato mahatag nganha sa Ginoo. We can share Jesus to others. Siguro moingon ka wala na may kuy tagaan og 5 loaves of bread karon kay ang tanang tao bastante man makakaon man. Ang halos tanang tao naa may isda o naa may sudan sa ilahang panimalay. Tan-aw na to igsuon, karong panahon na nagkinahanglan ang mga tao dili sa pagkaon na pisikal, kadaghanan jud karon igsuon. Nagkinahanglan ang tao sa pagkaon nganha sa pulong sa Ginoo. Kay nagsulti ang pulong sa Ginoo, I am the living bread. He who comes to me and he who eats the bread shall never go hungry. Ang tinuod nato na pagkaon, maudyod ang pulong sa Ginoo. Musunod lang ni siyang mga butanga igsuon. Ang pag-share nato sa pulong sa Ginoo, mura na tag naghatag og loaves of bread ngadto sa ubang tao. Kay daghang mga tao karon, wala sila gigutom physical, kung dili gigutom sila spiritually. Nangita sila sa tinuod nga Dios. Nangita sila og katubagan sa ilahang sitwasyon karong panahona. Daghan karong mga tao igsuon nga naghilak sa ilahang sitwasyon. Spiritually blind, spiritually wala sila kabalo ug kinsa joy maka-feed sa ilahang gibati. Emptiness sa ilahang heart, emptiness sa ilahang kinabuhi. Bisan pag-unsaon nimo nagkaon sa physical igsuon, kung adunay empty ang imuhang kinasuluran, dili jud na siya ma-feed. Kay ang tinuod nga feeding ngadto sa emptiness sa imuhang kasing-kasing, mao ang pulong sa Ginoo. Ampo igsuon, kay ang Ginoo mohatag og giya nganha kanimo. Mao na siya ang number 1 yun nato na mahatag sa ato ang kinabuhi, to share God's Word. Ug ang sunod igsuon, the boy who
who gives 5 loaves of bread, maybe ang atuang ma-share igsuon nganha kung naamantay physical na panginahanglan igsuon, adunay mga tawo nga makitaan nato nga nanginahanglan, no? Nga kulang kung unsay naa sa imuha, naa ba kay pagkaon, pwede ka mo share. Naa ba kay sinina, nakakita ka na naay nanginahanglan, sobra-sobra imuhang sina, pwede ka mo share. Ang mga tubig, pwede ka mo share. Daghan kaayo pwede nimo ma-share ngadto sa uban. Dili ba kung naaga ni nasunugan ang ato ang gobyerno, naga-share ngadto sa mga nasunugan, naga-share sila og kanang mga sinina, naga-share sila og mga pagkaon ngadto sa nasunugan. Igsuon, kung aduna kay nakit-an ng mga tao na nanginahanglan sa pulong sa Ginoo, pwede nimo sila sharean. Pwede nimo ipabati ngadto kanila ang gugma sa Ginoo. Pwede nimo i-share sa ilaha ang salvation sa Ginoo. Kung giunsa ka pag-save sa Ginoo, kung giunsa nimo pagsunod sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, kung ano ka na save, pwede nimo ma-share dito sa uban natong mga kaigsuunan. Mao to ang crowd nga nagsunod-sunod sa Ginoo. O kung ikaw igsuon naka-experience sa pagkamaayo sa Ginoo, ikaw na karon to ang musunod sa Ginoo. Ikaw na karon ang muadto sa simbahan. Ikaw na to ang mupataas sa imuhang kamot, mo worship sa Ginoo. Ikaw na to ang tawo nga mo inampuon sa Ginoo. Ikaw na to ang tawo nga mubasa sa pulong sa Ginoo. Ug ikaw na pod ang tawo nga mo share ngadto sa uban sa imong kinabuhi kung giunsa sa Ginoo pagbag-o ang imuhang kinabuhi. Kung giunsa ka pagpanalangin sa Ginoo, ikaw na to karon ang tawo nga mo share ngadto sa uban. Igsuon, ayaw itago nganha sa imuhang kaugalingon kung giunsa sa Ginoo pagbag-o sa imuhang kinabuhi. Tungod nga adunay daghan mga katawhan karong panahon na we are living now in the last days. Daghang mga tawo nga naghulat ngadto sa gawas, naghulat sa imuhang pag-share ngadto sa ilaha. Malipay sila, mabag-o ilahang kinabuhi, mabusog ang ilahang spiritual life. I-invite sila ngadto sa simbahan. Paadtuon sila ngadto sa simbahan kung asa makadungog pa jud sila og mga mensahe. Ang imong kinabuhi mahimong living witness ngadto sa ilaha. Mahimo ka nang mo share sa ilaha kung giunsa ka pagbag-o sa Ginoo. Igsuon kung ikaw giayo sa Ginoo, musunod na ka sa Ginoo, mo share na ka ngadto sa uban kung giunsa ka pag-ayo sa Ginoo. No? Kay nga naman ang tanan nga musunod sa Ginoo naka-experience jud sa iyahang pagkamaayo. Niingon ang pulong sa Ginoo, we are the living witness of God. Ang hiling igsuon, atong mabasa dinha sa Isaiah 53 verse 5 nga nag-ingon, for by my stripes you are healed. We are healed. Through Jesus Christ's suffering and death, we receive spiritual and physical healing sa ato ang lawas. Mauna siya ang ato ang mga nadawat sa Ginoo. And then, God provides. Gisulti din ha sa Philippians 4:19, for my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Na-experience nato that God provides us. So, pwede nato na siya ma-share ngadto sa uban. Kung unsa ang ato ang na-experience sa Ginoo, nga wa jud ta pagutumi sa Ginoo, wa jud ta gipasagdan sa Ginoo igsuon. And also, pwede pod nato ma-share that God help us.
Gitabangan ta sa Ginoo sa panahon na kita nanginahanglan, sa panahon nga kita nitawag ngadto sa Ginoo. Gitabangan kita sa Ginoo. Gisulti dinha sa Jeremiah 33:3, "Call unto me and I will answer thee." Mutawag lamang kita sa Ginoo. Dili ba sa panahon sa ato ang panginahanglan, nitawag kita sa Ginoo and God doesn't fail us. Nitubag siya ug naa siya kanunay, andam mutabang kanato, musapnay kanato sa kanunay. And God bring salvation to us. Gisave ta sa Ginoo. Ang pinakaimportante gyud nagibuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi igsuon, nga gipadala niya ang iyahang bugtong anak. Ang ato ang amahan nga ngadto sa langit, gipadala niya iyahang bugtong anak nga ri kanato aron sa pagluwas kanato. Mao jud na ang pinakatumong sa ato ang amahan nga naa sa langit, ang imuhang salvation, ang imuhang kaluwasan igsuon. Kaya ang atong Ginoong Hesukristo, iya jung gihatag ang iyahang kinabuhi aron sa imuhang kaluwasan. Mao nga gibutang dinha sa verse 11 sa chapter 6. Jesus took the loaves of bread and gave thanks. Ang pinakaimportante lang jud igsuon nga sa tanang mahitabo sa atuang kinabuhi, whether bad or good, naaman ta sa problema o naa ta sa kalipay, kailangan mapasalamaton ang atuang kasing-kasing nganha sa Ginoo. That even our Lord Jesus Christ, no, iyang giampuan ang bread na iyang gipakaon ngadto sa mga katawhan. Kita, bag-o ta mo kaon, bag-o kung unsa atong mga buhaton, unang oras jud sa adlaw, nga una ta mulihok sa ato ang kinabuhi, dapat nakaampo ta. Tanang sitwasyon sa ato ang kinabuhi, dili lang sa kaayuhan, kung dili sa mga anaaman ta sa pagsulay, kailangan ang ato ang kasing-kasing mapasalamaton kanunay. Wala na worry ang ato ang Ginoong Hesukristo sa pagtan-aw niya sa great multitude, kung mapakaon ba niya na o dili. Bastang iyahan nagtuo siya na ang iyang amahan nga naa sa langit makapakaon atong mga tawhana. Ikaw karon igsuon nga naa sa sitwasyon, naa man kay panginahanglan karong orasa. Ayaw tan-awa ang imuhang sitwasyon. Tan-awon na lang nimo nga ang imong amahan nga naa sa langit ug ang Dios nga naghatag sa iyahang kinabuhi nganha sa imuha, nahigugma pag-ayo nganha kanimo, arang makabuhat og dagkong butang nganha sa imuhang kinabuhi. Tuuhi igsuon ang mga butang nga mabuhat sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kay kung ikaw motuo, dagkong butang himuon sa ato ang Ginoo nganha sa imuhang kinabuhi. Ayaw kabalaka sa imuhang sitwasyon. Ayaw kagul-i ang imuhang sitwasyon karon. Naa man kay sakit, unsa man imuhang gibati, wala man kay kwarta, o naa man kay kwarta, wala man kay pagkaon, unsa man ang imuhang sitwasyon karon, ayaw tan-awa ang imuhang kahimtang sa imuhang kinabuhi. Tan-awa igsuon nga ang Dios nga naa sa langit makabuhat og dagkong butang nganha kanimo. Tuuhi lang yun igsuon. Daghan kaayog mabuhat sa taong mutuo. Dagko ang butang mabuhat ang atong Ginoo sa taong mutuo. Kalimti ang imuhang sitwasyon. Paglipay nganha sa Ginoo, pasalamat ni daan ang Ginoo sa mga butang nga mo maabot, sa mga butang nga mo iyang ibagabuhaton sa imuhang kinabuhi. Kay kung kana ang ato ang kasing-kasing, ang atong kasing-kasing mapasalamaton ang atong Ginoong Hesukristo, magadugang ug magadugang ug magahatag ug magahatag ug mga dagkong butang sa ato ang kinabuhi. Kung ang atong kasing-kasing manghinatagon, tan-awa to sa bata nga nihatag sa iyahang 5 loaves of bread and 2 fish, nakapakaon og daghang tawo,
ug wala siya nagutom, nagdugang ang mga panalangin sa iyahang kinabuhi. Kung kita mo share ngadto sa uban, kung kita maghatag og pagkaon ngadto sa uban, dili kinahanglan igsuon nga muhatag ka og dagko jud kay makaingon kag maulang man ni ang ako ang kinitaan. Out from that. Kung unsa lang ang naa sa imuha igsuon, nakita na sa Ginoo nga willing ka mo hatag, willing ka mo share ngadto sa uban, then matingala ka igsuon, dili ka makulangan. Magadugang ug magahatag ka, manaan na pud kay panalangin, matingala na lang ka, wala ka kulangan. Kay nga naman, God loves a cheerful giver. Igsuon, mao ka na ang mensahe nato karong kagabiuna, ug mao ka na ang gusto nga ipaabot sa ato ang Ginoo nganha kanatong tanan karong orasa nga ang atong kasing-kasing kung magahatag kita, kailangan magmalipayon kita. Kay ang Ginoo nga source sa tanan, wala jud siya makabsan. Nagasupply siya kanato. For the God who supplies all our needs according to His riches. Dato ang atong Ginoong Jesucristo. He is a rich God. Igsuon kung muhatag ka, dinha makita ang imuhang pagtuo sa ato ang Ginoo. Nga ang ato ating Ginoo rich, dato. Pwede makahatag og mga butang, dagkong butang sa ato ang kinabuhi. God bless you igsuon sa imuhang paghatag, sa imuhang pagpaminaw karon ni ining mensahe. Kabalo ko nga ang Ginoo nakigistorya sa imuhang kasing-kasing. Kung aduna kay nakit-an nga nanginahanglan sa imuhang tabang igsuon, bisag unsang klaseng tabang, tabangi kay dili jud kakapsan sa Ginoo. God bless you igsuon sa imuhang pagtabang. Start this day. Ang imong kasing-kasing will be a cheerful giver. Kay kauban nimo ang Ginoo, magaduko kita og magaampo. Ginoong Hesukristo, salamat kaayo ni ining kagabiuna. Salamat kaayo Ginoong Dios nga among nasayran, nga ikaw nga Dios nga among gialagaran. You love a cheerful giver, Ginoo. O kung kami magmanghinatagon, Ginoo Lord God, we love to give. Dili jud kami kabsan, Ginoo. Salamat nga nangalagad kami nga Dios sa Dios namo nga dato. Salamat nga ang amuang Dios nga gialagaran. Wala jud mi pakabsi sukad sa una hantod karon. Ang tanan namong gikinahanglan gikan sa gagmayng butang ngadto sa dagko, iyahag yung gisupply tanan. Mao kani ang among pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Ug karon igsuon partake kita sa communion karon kagabiuna. Kung aduna mo'y mga elements sa inyong panimalay, you can join me sa ato ang pag-communion karong kagabiuna. Igsuon, kaning communion is powerful, balaan. Bisan ang ato ang Ginoong Hesukristo, nag-communion pod, no? Last Supper together with His disciples. Ingon ang pulong sa Ginoo, as often as you do, ye do shew the Lord's death until He comes. Ma-remember nato ang gibuhat sa ato ang Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa iyahang lawas, sa iyahang labod na maayo kita. Adunay gahom ang pag-communion igsuon. Shall we pray? Lord Jesus, thank you Lord God sa amo ang pag-celebrate karong orasa, Ginoo Lord God, sa communion, pag-partake namo, Ginoo. Thank you Lord, kay nahinumdum na pud kami, Ginoo Lord God, sa imuhang gibuhat ngadto sa krus sa Kalbaryo, Ginoo. Kung wala ang imong lawas, Ginoo Lord God, kung wala kami hatag sa imuhang kinabuhi, wa jud mi kaluwasan. Salamat, Ginoo. In Jesus' name, Amen. On the night He was betrayed, our Lord Jesus Christ took the bread, and when He has given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is broken for you.
Do this in remembrance of me. Father God, we give you thanks for Jesus Christ, your Son, nga nihatag sa iyahang lawas Ginoong Dios. Nihatag sa iyahang kinabuhi aron sa amo ang kaluwasan. Thank you, Lord Jesus, for what you have did in the cross of Calvary. Because of your body, we are healed. In Jesus' name, amen and amen. Shall we eat the bread? In the same manner, he took the cup, and when he has given thanks, he lifted it up and said, "This is the cup of my blood, which is shed for you. For whenever you eat the bread and drink of this cup, ye do shew the Lord's death until He comes." Igsuon, pinaagi ni ining dugo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kitang tanan na luwas. Shall we pray? Amahan, nga labing balaan, salamat sa imuhang anak nga naghatag sa iyahang kinabuhi aron sa amo ang kaluwasan. Salamat, Jesus, sa imuhang dugo nga niagas gikan sa imuhang lawas. Aron kami mahinluan sa amo ang kasalanan, sa tanang sala, kaning dugo nga naghugas sa tanan namong mga sala. Aron kami mamatarong. Salamat, Jesus. Thank you for your blood that washes all our sins. In Jesus' name, amen and amen. Shall we drink the cup? Thank you, Lord. Salamat kaayo sa amo ang pagpartake sa communion. Especially katong mga tao nga naa sa ilahang panimalay who join with me, O Lord God, this evening. Thank you for blessing them. And thank you, Lord God, na ikaw nga Dios, maodyo'y naga-supply sa tanan ug maodyo'y nagahatag kanamo sa tanan namong panginahanglan sa matag adlaw na tanan. Thank you, Jesus. Ako pong giampo, Ginoo, ang akong mga kaigsuonan nga adunay gipangbati karong orasa. Ikaw, Ginoong Dios, magahikap kanila. Ikaw, Ginoo, magatandog kanila. Imo silang ayuhon. Salamat, Lord God, nga ikaw nga Dios magaperforma og milagro nga naha sa ilahang kinabuhi karong orasa, nga mamaayo sila, Ginoo Lord God, sa ilahang gibati karong orasa. Muabot kanila ang kaayuhan. In Jesus' name, amen and amen. Igsuon, dinha natapos ang ato ang Saturday evening service. Thank you, igsuon, sa imuhang pag-join sa ato ang Saturday evening service. Salamat kaayo. Ako kang gi-invite umang adlaw, Domingo, sa pag-join sa ato ang Sunday service na mag-start 9:30 in the morning. Hinaot ko igsuon na makaapil ka anang adlaw. Join us sa pag-worship sa ato ang Ginoo sa Sunday service nato. Magkita-kita ta dito igsuon. Bye. God bless you.